Welcome back po mga ka-Jesnabs sa ating channel. Good news po, meron pong bagong press release ang Bagong Pilipinas. Tingnan po natin, ito po ay tungkol sa wellness break. Ito, nakalagay po dito sa kanilang headline na DepEd magpapatupad ng wellness break para sa mga guro at mag-aaral. Nako, napakagandang good news. Tingnan po natin ang detalye. Ngayon ko pa lang ito mababasa, kaya pasensya na, babasahin ko na lang. Inanunsyo ng Department of Education DepEd ang pagpapatupad ng mid-school year wellness break para sa mga guro at mag-aaral mula October 27 hanggang 30, 2025. Hinihikayat ang mga paaralan na bigyan ng oras para makapagpahinga ang mga guro at isagawa ang mga in-service training pagkatapos ng break. Ang tanong, ito ba ay holiday or walang pasok? Tingnan natin. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng desisyon na bigyan ng pagkakataon ang mga guro at mag-aaral na makapag-recover matapos ang mga nagdaang kalamidad at pagtaas ng mga kaso ng trangkaso. Ito ay batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alagaan ang kapakanan ng mga guro. Nako, thank you po, President Marcos. Sa linggo-linggo nating pagbisita sa mga paaralan, naririnig namin ang panawagan ng ating mga guro. Minabuti na natin na mabigyan sila ng oras para magpahinga at magkaroon ng dagdag na oras kasama ang kanilang pamilya. Ito ang sabi ni Secretary Angara. Marami sa ating mga guro at mag-aaral ang galing sa mga lugar na tinamaan ng bagyo at lindol o may mga kaso ng trangkaso. Kaya sabi nga natin, kunting pahinga muna. Mas makakapagtrabaho tayo ng maayos kung maayos din ang pakiramdam natin. Ito ang dagdag na salita ni Secretary Angara. Inamindahan ng patakarang ito ng ang ilang probisyon ng DepEd Memorandum Office of the Undersecretary for Learning System 2025-095 alinsunod sa Department Order No. 12 Series of 2025. Okay, tingnan po natin yung kasunod. Pasensya po talaga kasi literal na babasahin po natin kasi nga first time ko itong mabasa. Para sa mga paaralan at dibisyong nakapagbayad na ng venue or pagkain para sa NSET sa panahon ng break, maaari itong ilipat sa ibang pitsa o gamitin para sa ibang aktibidad. Kung hindi ito posible, maaaring ituloy ang aktibidad sa voluntaryong paraan. Naku naman, delikado ito Ang mga gurong voluntaryong sasali ay hindi na kailangang dumalo sa katulad na pagsasanay sa ibang bahagi ng taon. Bibigyan ng kalayaan ng mga paaralan na ayusin ang kanilang schedule sa koordinasyon ng kanilang schools division offices at regional offices. Pinaalalahanan ng DepEd ang mga paaralan at dibisyon na dapat pa ring isagawa ang in-service training at iba pang mga programa para sa professional na pag-unlad ng mga guro sa alinmang pitsang kanilang pipiliin sa natitirang mga araw ng school year 2025-2026. Magbabalik ang klase sa November 3, 2025 pagkatapos ng paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Ang NSET ay professional development program na tumutulong sa mga guro at school leaders na paunlarin ang kanilang kaalaman, kasanayan at mga pamamaraan sa pagtuturo. Sa pamamagitan nito, nananatiling handa at may bagong kaalaman ang mga guro sa mga reforma at inobasyon sa kurikulum upang mapaangat ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Nako, dyan lang po nagtatapos ang ulat. Hindi pa klaro kung talagang papasok o hindi na si teacher sa break. So, meron pa ring nakalagay doon na pwedeng voluntary. Paano yan magiging voluntary kung magkaroon ng
mag-conduct nga ng inset, edi pupunta pa rin si teacher. So mabuti sana kung yan ay ginawang bakasyon. Hindi naman pala bakasyon, pero hintayin po natin yung division memorandum nito mga ka-Jesnabs, ano? Sana ay iklaro kung ano yung dapat na gawin ni teacher sa break na ibibigay. At saka sa mga school head natin, at saka mga superintendent, sana piliin natin itong ang tinatawag na wellness break kasi kawawa po yung inyong mga teacher kung hindi sila mapapagbigyan. Samantalang sa ibang region or division ay hindi po ito itutuloy, ano? Nako po. Hanggang dito na lang po muna. Antabayanan po natin ang susunod na mangyayari. Bye-bye.